Uno's Best of the Best. Good morning mga kauno and welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best at ito'y ginawa na nating live on podcast at meron na naman tayong special guest para sa inyong lahat. Walang iba kundi ang ating top 9 ng ating buong kumpanya, upline Lewi Toraja. Ayun, good morning sa lahat. Yun kasi yung batian namin kasi nga naniniwala kaming pag may bagong umaga, laging may bagong pag-asa. Kaya good morning sa lahat. Kung anong oras mo man mapanood to, good morning, good evening, good afternoon. Yan, I'm Lewi Toraja po. At itong special guest natin ay napakatagal ko nang kasama at malapit din sa puso ko to kasi kagrupo ko rin to. Ito po ay galing sa grupo ng Scorpions. Yan. Simulan na natin ang ating talakayan, kwentuhan para sa inyong lahat. Upline Lewi. Yan. May kodigo kasi ako rito eh. Yan. Ano ang background mo at paano ka napunta sa Uno? Yun. Bago ako ma-invite sa Uno, nagtatrabaho ako. Ang trabaho ko noon sa construction. Tapos napasok din ako ng mall. Reliever ako. Tagatadtad ako up ng mga manok saka baboy. Oh, nangyari pala sa iyo 'yon. Kaya maraming hiwa yung kamay ko maraming hiwa. Oo. Tapos so construction ka, tapos naging tagatadtad ng manok. Saka baboy sa mall. Sa mall. Supermarket. Supermarket. Ano pa? Tapos hindi kasi dire-diretso ang trabaho namin doon Parang every 5 months hindi ka pwede mag-continuous kasi parang iniiwasang ma-regular ka, parang gano'n. Renewal, by renewal pala by yan. renewal, every 5 months. So, every 5 months. Mayroon kaming floating na tinatawag, parang automatic 15 days. Magpahinga ka muna, hindi ka muna papasok. Oo. So, iniiwasan nila maging regular pala yung mga gano'n, no? Parang yun yung sinasabi nila. So, hindi ko naman alam yun nun. Baka ngayon nga. Pero feeling ko, para sa akin lang, no, yung mga ganong sistema na nagtatrabaho ka, tapos, meron kang 5 months or 6 months kalimitan. Parang feeling ko don't get me wrong. Don't get me wrong kasi parang feeling ko parang nagamit ka lang 'Di ba? Parang ginamit lang nila yung sipag tiyaga oras mo nung panahon na yon. 5 months, 6 months tapos hindi ka mariregular kung ginagalingan mo naman. Ano yung pakiramdam nung ganung senaryo nga? Siyempre, ka pala contractual kung tawagin? Bad trip ako noon kasi pag out ko noon, tinawagan ako nung supervisor namin. Lewi, hindi ka pwede pumasok muna bukas. 15 days. Siyempre, may pamilya ako. Naisip ko agad, paano yun? Oo, tagal no? 15 days? Saan ako papasok? Oo. Sabi ko, boss, pwede ba sa ibang branch? Ganun. Hindi pwede kasi yun nga, kailangan daw. Sabi ko, patay. Ano mangyari sa akin? Oo. So, wala akong magawa kasi hindi ka pwede. Pero sabi niya, after 15 days, makakapasok ka uli. Kaya, yun, balik uli ako sa construction muna. Kasi wala ako ibang pupuntahan Oo. So, nag-construction uli ako. Kasi yun ang una kong trabaho bago ko naging tagatadtad ng mga manok sa baboy sa mall. So, ngayon, habang nag-construction ako noon, yun na. So, na-invite na ako sa ganito. Hindi ba mahirap kasi magkaiba ng magkaiba ng bigat ng trabaho yung construction tsaka tagatadtad ng manok tsaka baboy. Hindi ka nalito ng mga panahon na yun? Mahirap kasi adjustment up parang mainit yung pagiging construction worker ko. Sobrang init. Tapos mapasok ka sa mall naman, sobrang lamig kasi sa cold room kami. Sa supermarket, mayroon kaming cold room yung pinapasok yung mga manok doon, mga baboy para hindi masira. Frozen, no? Frozen, no? Oo. Kaya pati kami, pag nag-aayos kami, kasama kami sa mga frozen doon sa loob. Mahirap doon pag nakulong ka ron, no? Kasi tapos yung susi nasa labas. Madulas doon, saka super lamig. Kaya pag nasa loob ka, talagang titigas yung mga ganito, yung mga tainga mo. Sa construction naman, balikan natin yung pagiging construction worker mo. Maraming maraming lugar yan Ano yung hawak mo doon? Labor ako. Ano yung ginagawa ng labor? Isang labor para alam ng mga nanonood sa atin. Yung nanganganak.
Ano yun? Oh, labor, nanganganak. Okay yun, okay yun. Hindi, yung ina-assist mo yung mga, halimbawa, yung karpentero, mayroon siya ipapagawa sa'yo, assist mo siya. Kumbaga nag-a-assist ka doon sa mga Pag-aabot ka ng marurunong. pako, gano'n. Ako yung inuutosan, parang ganun din, parang may papabili sa'yo, may papasuyo sa'yo. Halimbawa, magtatapon kami ng basura, ako yung ipapasamahin, ganun. So pag may delivery, na may deliver kami, so ako yung maghahakot. Mabigat din yun, ha? So kumbaga sa madaling paliwanag, ako yung utosan doon sa site namin. Sa site, oo. Kasi kumbaga ako yung pinakamababang ranggo doon eh. So kahit saan lugar ka doon, kahit let's say mayroon nagpapalitada, pwede ka rin nila makasama, ganun. Oo, pwede rin. Oo, kuha mo ko ng ng graba, pwede. kuha mo ko ng tawag dito, buhangin, o magbistay ka na diyan. Yan, Mga ganun, di ba? Maghalo. Ayan, Maghalo ka na. All around. Sa lahat yun. Pwede sa akin yun. Sa Oo. labor, yun yung ginagawa. Gano'ng katagal mo ginawa yun? 5 years yun na, 5 years. 5 years? Pero hindi tuloy-tuloy yun kasi subcon kami. Kumbaga, pag may kontrata yung bus namin, meron kaming trabaho. Pag wala, so wala rin kaming trabaho muna. Ayun, kasi mga nanonood sa atin, maaring merong mga construction worker din. Tapos sinubukan din nila yung ganitong klaseng negosyo. Yung trabaho ba na pagiging construction worker that time, magkano binibigay sa inyo nun? 250 kami. 250 na. 250. Oo. So yung 250 na yon, pag tinimes mo sa 30 days, Mga 7.5, ganyan. malaki na ba yon nung panahon na yon? Sa akin kasi galing akong bukid probinsya. So, yung 7,075, yung 250 na matatanggap ko, malaki na sa akin. Pero may pamilya ka na nun that time? Wala pa. So hindi pa nabubuksan yung isipan mo na pwede palang kumita ng malaki pag nandito sa Maynila, 'di ba? Hindi pa. Ang pamilya ko noon, yung mga magulang ko, kapatid ko kasi breadwinner ako eh. So ibig sabihin, kailangan kumita ako, hindi ko pwedeng mabakante kasi nagpapadala ako sa kanila. Sa probinsya. Oo. Balikan natin yung isang tanong. Yung paano ka nadala sa Uno? Yan. Ano yung scenario na yun? Natatandaan mo pa ba yung scenario na bago ka madala rito, ano sinabi sa'yo? Kaya sa mo nakita yung tao nagdala sa'yo rito, sa mo nakilala. Sige, kwento mo sa kanila yun. Ayan, ito na. Nung, di ba 15 days ako, floating yun. Floating ang tawag. Floating ang tawag doon. Pinabalik na ako. SM Tayuman yun. SM Tayuman. So ngayon, mayroon akong naging katrabaho noon na sa Pure Gold na katrabaho ko siya. Nadaanan niya ako doon sa Tayuman. Anong ginagawa mo noong mga panahon na yun? Nagbabantay ako sa mga display namin, yung mga manok. Okay, yan. So dumaan siya doon. Ikaw binati mo. Sabi ko, sir, dito ka. Dito ka pala, parang nagkagulatan kami. Tapos, siyempre katrabaho ko siya noon sa Pure Gold. Nagulat ako, dalawa yung cart na dala nila eh. Puno. Aba, iba yun Sabi big ko, time. Big time ang dating. Tapos iba ang dating niya eh. Sabi ko, big time ka na sir Ayan. Tapos, ganun talaga. Sabi ko, saan ka na ba ngayon sir? Pure Gold ka pa rin? Sabi niya, hindi, may bago ako ngayon. Yan na. Medyo kinukurious ka na. Mas malaki ang kinikita ko. Wala yung trabaho natin. So, kumbaga, na-curious ako kasi nga, kumbaga, sa ulam dati, halos walang ulam yun pag dati, ganun mo siya nakilala? Oo. Tapos ang daming pinabili niya, di ba? Mga karne. Basta halo-halo, dalawang cart yung push cart sa SM. Iba nga, big time nga. Kasama niya yung partner niya nun. Okay, Sabi ko, tapos kwento-kwento siya. Sabi ko, mukhang maganda dyan, sir Ayan, tapos? So, ako yung nagpa-invite kasi sinabi ko, pwede ba ako dyan, sir? Para ikaw nagpapa-invite na. Ganun na nangyayari dyan. Pwede ba ako dyan?
Sabi niya, pwede. Pwede. Kailan nga, wala pang bakante ngayon. Gumanon, magaling din. Imagine mo, naging busy pa siya bigla. Wala pang bakante. Wala pa na bakante. Pero pag may bakante, sige, malakas ka sa akin gumanon. Okay, ang galing Sabi ko, sige sir, kunin ko yung contact mo sir. Kukunin ko yung contact. Binigay agad. Tapos binigay ko rin yung contact ko. So, yun After ilang days? Agad, kinabukasan, agad yun. Kasi pag out ko, nag-text agad sa akin Kasi wala pang online nun Ano hindi sabi? pa gano'n uso online. Ano sabi? Pre, may bakante na. Nakakalawa, ganun ba? Hindi, ang chat niya lang, nagpakilala. Liwi si... Huwag mo na bangkitin. Yun. Tapos, pag may bakante, update kita. Ganun. Tapos, pag uwi yun, pag out ko, kasi nag-out kami ng 7, kasi pang umaga ako So, 6 to 3 yung pasok ko ng umaga. Kasi sa supermarket, maga pasok alas 6. Ganun. 6 to 3. So, mga 7, nung nakauwi na ako, nag-text sa akin. So, yun nga, kung may bakante. Ano yung exact nung tinext siya, natatandaan mo pa? Yan nga. Lewi, nagpakilala siya. Pag may bakante, i-text na lang uli kita. So, sakto, kinabukasan, bago ako pumasok, kasi alas 6. Pagising ko, di ba, pag gumising ka, cellphone mo yung... Hawakan mo. Kasi mag-alarm clock yun So, nakita ko agad yung message niya. Sabi, Lewi, sakto, naghahanap si sir ngayon ng isa pang tauhan. Kasi umuwi daw sa probinsya yung hindi pa bumabalik. Okay magaling din Pwede daw ako. Punta na daw agad ako. So, yun nga, pagpasok ko, pagka-out ko, ang malupit, sinundo pa ako. Talagang big time. Nung time na yun, may resulta na ba siya? Wala. Sinundo ako sa kasi receiving area, doon kami mag-out mga empleyado. Nakaabang doon. Sabi, sige, abangan kita pag-out mo, samahan na kita sa office para sure matangkap ka. Pero, hindi ko sure hindi ko yun na pala, diskarte pala niya yun para madala niya ako sa office. Ang galing. Tapos, ang malupit nun, yung pinamili niya, hindi pala niya binayaran, iniwan lang doon sa Bakit? sa supermarket. Bakit? Wala lang, strategy niya lang para mabaliw ako. Ang dami niya pinamili. kasi bago kami mag-out. Ang galing bago kami mag-out. Iikot muna kasi kami sa supermarket. Nakakatawa naman niya. Ibabalik namin yung mga, halimbawa, customer ka, di mo tinuloy yung pagbili mo, iniwan mo lang. So, yung mga return, ibabalik namin yun. Sabi ko, parang ito nga yung pinamili, pero parang wala lang sa akin pa doon, di ba? So, yun nga, nung nakapag-start na ako, kininto niya, yun nga. Sabi ko, yun nga yung binalik namin na marami. Ang galing, Oo, 2 card. So, kanya-kanya strategy pala, no? Oo, maganda. Pero yung kasi yung panahon na yun dati, mga kauno, para alam niyo dati, may mga ganong, may mga ganong estilo ng pag-iimbita. Pero ngayon kasi iba na rin kung paano nag-invite. Iyon ang kinikwento namin ngayon para sa kaalaman ng marami. Yun yung kung paano siya naimbitahan. Okay? Kung paano siya naimbitahan nun. So, malamang talaga na ma-excite ka talaga kasi makita mo maraming daladalang pinamili. 'Di ba? So, yung mga bagay na sinabi sa kanya, ginagawa. Nagagawa talaga yung mga gano'n na pag may bakante, di ba? Ikaw rin tatawagan namin. Pero ang galing din. Kumbaga, masasabi mo na sa network marketing kailangan marunong ka rin talagang dumiskarte, para makapagdala ka, Creative, Tama. Kailangan creative ka pa rin talaga. So, kayo, alam ko marami kayong diyan Marami kayong mga natututunan, bawat training kung paano yung creativity niyo pagdating sa pag-i-invite. So, lalaro-laruin niyo lang 'yan para madala niyo sila ng maayos. Ngayon, dinadala ka na, hindi ka ba na-dismaya? Hindi niya ba agad nakwento sa iyo yun na Hindi, nung nadala na ako sa office, that time sa Ortigas office natin. Doon ako nadala. So, maraming tao Nagulat ka. Nagulat ka. Tapos, may tarpaulin doon na malaki. Pagpasok, di ba? Meron. Oo, tapos ang daming tao. Basta masaya lang sila, masaya lang. Oo. Sabi, may concert daw yan. Diyan daw si Manny Pacquiao sa loob. Tapos,
Tapos ikaw yung tinuro doon up. Ayan, vocalist yan ng Kamikasi, nasa loob. Magpe-perform. Oo. Sabi ko, ayos may pala. event nung time na yun. May event eh. May mga pailaw eh. Oo. Sabi ko, okay, anong maging trabaho ko dyan? Magdi-distribute daw kami ng mga damit ni Idol. Manny Pacquiao. Okay. Yun na yung maging trabaho namin. Yun yung maging trabaho ko. Tapos 1.5 daw yung kikitain ko. So, yung time na sinabi niya yon, syempre, yung time na yun, paniwala ka, di ba? Oo. Yung time na yon, nilatagan ka lang. Pinasok ako sa bago ako pinasok sa orientation yun eh. Mm-hmm. May kumausap muna sa akin. Yung open mind. Open mind. Ayan. Paano ako nadala diyan sa ganito. Tapos, tingnan ko lang, wala namang mawawala sa akin. Be open mind, be open heart. Yung mga ganun. Yeah, galing ah. So, pinasok na ako. So, pinasok ako, kalagitnaan na nung nun. Ng orientation. Parang hindi siya nasimulan. So, sa pagpasok ko, sakto, ang pinapaliwanag, yung kailangan ng e-grocery. Oo. Wala naman, tinapos ko lang. Di ba? Para kasi tiwala ako dun sa nagdala sa akin eh. Oo. Parang sige, tapusin ko lang to para kay sir. Kasi siya namin eh. Parang team leader namin siya before eh. Parang pakikisama ko na lang sa kanya. Tapos nakita ko, malaki yung kitaan, yung 450,000. Doon ako lalong nag-stay, yung nakita ko. Parang malaki yan ah. Nagliwanag ako eh. Parang ang sarap kitain. Oo. 450,000, matulungan ko na yung pamilya ko. Tama. Kasi habang andun ako sa trabaho ko noon, nangangarap ako na makapag-aral, yung makapagtapos ako. Okay. Ano bang kinuha mong course? Wala, high school lang ako eh. High school. Gusto mo makapag-college dapat? Oo, kasi lagi ako napapagalitan ng mga manager eh. So, gusto ko rin mag-manager para pagalitan mo rin sila. Tama. Para makabawi man lang. joke lang. Gusto ko maging manager kasi nga, siyempre, parang mangangarap ka rin ng, di ba, makarating ka sa ganon. Kasi gusto mo rin yung ginagawa nila, parang ma-experience mo din. Parang iba pa rin pag boss ka eh, yung, tama. Di ba, siniser ka, ganito, ganyan. Kaya lang, sabi ko, yun talaga kailangan, mag-aral dapat ako para mapunta ako sa manager. So, ang naiisip mo noon, nasa pag-aaral, ng pagbabago ng buhay. Oo, na makatulong sa akin. Para makatulong sa pamilya. Pero ngayon, nung time na naiintindihan mo na mabuti, lumalim ka na, pwede ka palang umasenso kahit di ka nakapag-aral, kahit di ka nakapagtapos. Pero, baka tignan nyo mabuti kasi magkaiba yan yung diskarte tsaka diploma, baka dyan tayo mapunta. Sinasabi ko lang yung sa senaryo niya ha. Tama. Sa senaryo niya na siya po ay umasenso, dating construction worker. Okay, high school graduate. Hindi siya nakapag-college pero still nabigyan siya ng pagkakataon na mabago ang buhay. So napaka-blessed natin lahat. Kasi lahat ng tao available sa lahat ng tao 'yan. Basta kailangan lang bukas din ang isip mo, tsaka bukas din yung puso mo para maintindihan mo yung multi-level marketing. 'Di ba? Kasi para maintindihan mo rin na pwede palang may mabago sa buhay ko. 'Di ba? Para mabigyan ka ng pag-asa man lang na ikaw na nanonood ngayon, meron kang pag-asa. Ngayon naman, sino naman si Upline Lewi Toraja sa labas ng Uno? Ngayon na. May pamilya na ako. Okay. Ilan na anak mo? 2 na yung anak ko. Pero isang asawa lang. Isa lang asawa. Baka mamaya maging 2 yan. Delikado yan. Gusto ko maibigay yung pinaka maganda sa lahat sa kanila. Kasi nga nagkaanak ako wala sa plano. Parang dumating ako sa pakiramdam na yung malapit ka na sa pangarap mo pero malayo ka naman sa pamilya mo. So nangyari sa akin 'yon. Yung misis ko nasa probinsya tapos bihira ko makapagbigay kahit gustuhin ko kasi proseso ako nun. Yun yung mga time na nagsaksak na nga ako. Nagsaksak na mamaya, ako. balikan natin yung kwento na yan. Kaya di ko kinaya. Kaya nagporsige ako kasi gusto ko ibigay yung pinaka-best sa kanila. So, gagawin mo lahat kumbaga. Gagawin ko lahat. Kaya from province, andito na sila ngayon sa Manila. At magandang kalagayan nila ngayon dito at magandang dwelling place nila, kumbaga. Lugar nila kung makikita nyo lang.
Tama. So from public, ngayon nasa private school sila nag-aral. Pero anong klaseng tatay ka? Disciplinarian ka ba? Mahigpit ka ba? Sa mga anak. Sa mga anak, anong klaseng? Tama lang. Parang neutral lang ako. Ang mahigpit sa amin yung partner ko eh. Tapos ako yung taga-comfort. Ikaw yung ano ha, taga-himas kumbaga. Sa mga anak ko, no. So parang pag pinapagalitan sila ng partner ko, so sa akin 'yon pupunta. So ina-advise ko. Parang pinapaintindi ko bakit nagagalit yung mama nyo kasi ganito ganyan. So kumbaga hindi ko sila kinakampihan. Hindi ko rin kinakampihan yung mama nila. Parang ako yung tagapaintindi. Bakit siya nagalit? Bakit ginawa sa ito to? Nasa personality mo naman eh. Actually, ganun kang. Ang puso mo eh malaki ang puso mo sa anin. So hindi siya maawain na sasabihin. Kumbaga ang kalooban mo malinis. Ganun ang tawag doon, malinis ang kalooban. Plain Lewi, ito naman regarding naman sa pagde-network natin. Ano ang mga strategies para maging effective ka sa pagde-network? Kailangan makinig eh. Makinig sa mentor. Makinig at sumunod. Very vital ba yung pagiging yung marunong makinig? Yung pakikinig talaga. Kasi nakita ko na yun eh nung start. Diba? Si Upline Ray. Oo. Parang grabe siya makinig sa inyo. Parang pagkausap niya kami, lagi kayo yung, di ba, tinitiap Bukang niya. bibig niya. Tapos si Upmark, ganun din. Oo. So sinasabi niya na nakinig lang ako kay Upjay, kay Upmark, nakinig lang ako kay Upray. So parang yun yung nagbago ako noon, yun yung nag-sink in sa akin na kailangan makinig talaga ako para mangyari din sa akin yung mga nangyari sa kanila. Hindi ba naging mahirap sa'yo yung salitang, dito makikinig ka lang ha, dito susunod ka lang ha. Hindi ba nagkaroon ng malaking adjustments para sa'yo? Nung simula, mahirap kasi hindi ko sila ka-close eh. Ayan. Kwento mo yun. Kwento mo. Parang ang hirap kasi pasunurin yung tao tapos wala kayong moments, yung hindi kayo close, yung wala pa masyadong malalim na pinagsamahan. Yun. Oo. So, si Upmark magaling eh. Saka si Upray, di ba? So, wala mo na siyang sasabihin. Parang, inom-inom mo na. Parang, kwentuhan mo na. Gin lang kami, gin. Gin lang. Parang tropa lang. Gin tsaka tubig? Oo. Kalamansi lang, kalamansi. Minsan, poro na. Poro yan. Gin tapik sa amin yan. Yung tapikin ka. Ikaw na. Ikaw na next. So, yun. Mga 3 inom, 5 inom, ganun. Hindi naman lasing, yung parang may moments lang, parang tropahan. Parang mayroong tayong pag-uusapan. Parang meron lang, yung moment na yun. Magkasama kayo. Tapos, yun na yun. Magtuturo na sila. Yun nga. Kumbaga magkikwento. Magkikwento. Kasi ang turo dati is more on kwento eh, no? Oo, yun nga, more on mentoring eh. Ganun. Mentoring, yun yung mentoring dati. Bukod doon sa pakikinig, tsaka sa pagsunod, ano pa yung mga ibang naging strategy mo nung bago ka? Naging madali ba sa'yo or mahirap? Yun, paano yung hirap na yun? Una kasi nawala yung nagpasali sa akin eh. Nawala sila. Si nag-grocery. Nawala. Yun. Kwento mo nga yung parte na yun. Nawala yung, nag-grocery. So, ngayon, nung nawala, parang, di ko na alam yung gagawin. Kasi nga, hindi ako napakilala sa Scorpions eh. Paano ka nakilala nila, Paano ka nakilala nila Upline Ray tsaka nila Upline Mark? Si Upline Dan. Si Papa Dan. Si Dan ang naging kasama mo. Ang nangyari sa akin, may waiting shed doon sa Ortigas. Oo, doon. May waiting shed doon eh. So ngayon, anong nangyari? So ang gagawin mo, kasi tahimik ka eh. So ikaw, malamang patayo-tayo ka doon. Nakaupo ako doon. Nakaupo ka. Tapos. Nadaanan ako ni Papa Dan, ni Abdan. Namukhaan niya pala ako. Kasi yung iba kong apply noon, sila Abjod, sila Abjerald, mga part-timer pa sila noon eh. Sila Abjod. Si Abjay, full-time na, pero busy siya that time. So nadaanan ako ni Abdan. Yun. Yung kwento mo nga yun. Sabi niya, ikaw yun ang downline ni At ka nandito? Isip mo na, nakasimangot ako. Lumural ako eh. Kasi
wala na nga eh. Wala na yung Wala na pasali. Tapos di ko pa alam yung gagawin. Tama. Sabi niya, alam mo ba mayroong magandang nangyayari ngayon sa loob? Tara na, parang in-excite ako. Sama ka sa akin. Grabe yun. Sumunod ka naman. Sunod ako, na-excite ako, in-excite ako eh. Oo. Di ba, pag excited, talaga mapapasama ka. Tama. Pinasok ako sa loob, sakto, nag-top si Up Willard. Okay. Maraming tao puno. So, pinasok ako ni Apda, di ko na malayan, napunta na ako sa bandang gitna. Paglingon ko, wala na si Apdan. Hindi na rin ako makalabas, naipit na ako eh. Inupo ka lang pala. Nakatayo lang, pero maraming tao, di ako makalabas kasi puno na eh. So, ang pinaka dyan, para mas makarelate yung mga tao nakikinig sa atin. So, importante rin yung training, Sobra. Lumakas yung loob mo nung time na nag-tops ka. Tinaps ako. Ano yung mga Ano yung mga na-discovery mo? Yung binagsak ni Up Willard na hindi ka nag-uno para sa upline mo. Yan. Ano pa? Nag-uno ka kasi may pangarap ka para sa pamilya mo. Tama. Doon ako nagising, sabi ko, Tama. Di ba? Ganun yun di ba? Ano yung mga next na ginawa mo? Ano pa yung strategy na ginawa mo doon? Pagtapos nun, pinakilala na ako ni Apdan. Kanino? Kay Up Gerald sa upline ko. Tapos pinakilala ko kay Up Mark. Tapos nalaman ko na may scorpions kami doon, may bilog-bilog kami sa likod. Ay, meron pala nito. Parang ganun. Kumbaga may kultura pala. May kakampi pala ako, may kasama pala ako. Akala ko sasali ka lang, tapos yung nagpasali sa'yo, siya lang yung pwedeng mag-guide sa'yo. Pag wala siya, di wala ka na, parang ganun. Marami pa lang pwedeng mag-guide. Tama. Gano'n ka-importante yung kultura para sa'yo? Kasi marami dyan bago na nanonood at nagsisimula pa lang sa pagne-network nila. Gaano ka-importante yung kultura? Culture, parang, di ba yung, halimbawa, yung samahan samahan, yung isda. Mas mabilis mo maparami ang isda pag kinulture mo. Diba? Pag pinagsama-sama mo, tapos kinulture mo siya, mas mabilis dumami. Tsaka pag may kultura, nagkakaroon ng sistema di ba? May susundan. Hindi mo alam, akala mo kayong dalawa lang, yung pala may grupo pala kayo. May grupo pala, may kakampi pala. May kakampi pala. Pagka nagne-network ka, huwag ka mag-alala kasi hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka. May kasama ka habang ginagawa mo siya. Ano yung personal story mo na di mo malilimutan sa uno? Ayan, alam ko yan. Maganda yan. Kwento mo yun. Yung una, yung nabugbog ako sa jeep. Okay, paano nangyari yan? From Guadalupe. Kasi ba't ka nila binugbog? Nag-rent kami noon sa may Santa Ana, Manila. Sa Pasig Line. So, mayroon akong nakasabay noon sa Guadalupe. Bata. So, ngayon, nakikisoyo akong iabot yung pamasahe ko. Ayaw, galit. Tapos, inulit ko, pasuyo. Hindi ko alam, mainit yung ulo. Hinatak yung kamay ko, nasubsob ako doon sa may yung bayad. Di bayad mo, gano'n. Hinatak ako, nasubsob ako ng gano'n. Siyempre magagalit ka. Tapos ang sama ng tingin sa akin, bata lang parang ahid siguro ako ng 5 years. Basta bata lang siya. Tapos galit na pala. Sinasabi, yari ka sa akin mamaya. Yari ka sa akin mamaya. Puro gano'n. Gano'n lang, Simula Makati Avenue, puro gano'n. Lagi sinasabi. Pagdating ng JP Rizal, bumaba para sinapak ako. Tapos sumigaw, nandito na yung bumugbog sa akin, gumanon. Di kinuyog ako, ang dami na sumuntok sa akin. Takbuhan yung mga pasahero sa jeep, pati yung driver. Kasi dami, halos buhatin na yung jeep So sa dami na sumusuntok sa akin. Di na ako makailag. So ganoon na lang ako. Tapos may dumating na tanod. Yun yung parang umawat. Na yung wag niyo nang galawin. Kasi sobrang dami na ng tao, nagsisigawan na yung iba Parang naawa na siguro sa akin kasi dugo-dugo na ako So dinala ako ngayon sa sa police station ng JP Rizal sa Makati. Pagdating ng police station, binubugbog pa rin ako. Hindi pa tapos. Tapos dumating yung mother, yung mama. Saan yung bumugbog sa anak ko? Sabi. Yan. Sasinapok na naman ako nung mama. sabi ko, ay hindi po ako yung sumuntok, ako yung sinusuntok. Ay ayaw makinig. Spoiled yung bata.
Oh. Tapos bumulong sa akin yung pulis na parang nakasibilyan. Sabi niya, sir, mahirap yung kalaban mo. Anak ni Major yan. Laging tama yan. Parang laging tama yan. Tingnan mo kinakampihan ng mama. Oo. Sabi ko, yun ba? Walang kalaban-laban, no? Wala. Kasi Oo. imagine mo mga pulis doon, mga tanod. Anong naging ending? Parang tinakas ako nung tanod. Sinakay ako sa sidecar. Ako bakit hindi matatapos yun kung hindi gagawin? Oo, alam na nila. So parang nung dumistance yung mother, yung mga kasi pinaghiwalay, dinala ko sa likod. Oo. Dinala ko sa yung sidecar na yung patrol. Hinatid ako sa may Pure Gold Makati. Sa boundary doon. So naniwala sila na wala kang kasalanan doon? Oo, kasi kilala nila yon. Lagi daw talagang may kaaway yun ng ganun. Tapos kinakampihan pa daw kasi anak na daw ng Major. Oo. Tapos ito na, hinatid na ako up sa boundary na yun pa Manila na yun kasi hindi na nila sakop yun. Oo. Tapos sabi nila, ano bang trabaho mo? Ganun. Sabi ko, kay Manny Pacquiao ako. Sabi niya, kaya pala yung tama mo, parang sinuntok ni Marquez, sabi. Dugo-dugo na ako, natawa din ako yung flyers ko, di ba may flyers? Di ba may picture tayo ni Manny Pacquiao? Nandun. Ay, nabutan ko na rin. Sabi, pag nangangailangan kayo ng extra pagkakitaan. Nag-invite ka pa rin, Nag-invite pa rin ako. Business pa rin Para pwede kayo kumita dito na 1,515. Kasi ang naisip ko na habang nangyayari sa akin yan, umiiyak ako Oo. Na kung bakit ako nabubugbog. Kasi wala akong kotse, mahirap ako yung mindset na kaya pala nangyari sa akin to. Kasi hindi pa ako asensado sa buhay. Kumbaga, wala akong magawa Lalo anak ng Major yun. Walang kalaban-laban. Wala kalaban-laban. So, kaya kahit mama di ba, sinasampal ako. So, alam mo, habang kinikwento mo yan, hindi ko alam kung... Ako kasi naaawa na ako nung kinikwento mo na... Ikaw natatawa ka pa. Ang malupit, tinext ko si Upmark Santos. Nagulpi ako, sabi mo. Tulungan niyo ako, nagulpi ako. Pati si Gerald. Si Gerald yung unang nakakita ng text. Pinabasa niya kay Upmark. Yung kininto niya sa akin. Sabi daw ni Upmark, nako, maniwala ka kay Liwi. Maniwala kay Liwi. Nagbibiro lang yan. Sakto, kinabukasan. Nakita nila yung mukha mo. Sa Ricto. Kasi, sa Ricto, nagkita kami. Di ba may office tayo doon sa Ricto? Wala na. Tabingin na yung mukha mo. Magayang ganito. Sabi ni Upmark, totoo pala nabugbog ka. Alam mo, kailangan ko may nakakwentuhan na ba't kasi ganito yung tanong? Yung tanong. Mayroon pa. Hindi mo daw makakalimutan. Hindi mo malilimutan. Mayroon pa yun May kasunod pa yun. Ito na. After naman nun, yun yung nagsaksak na ako. Iba pa yun. Bakit ka dumating sa punto na yun? Ba't ka nag-isip ng gano'n? Proseso Parang proseso ko. Wala kang pambayad ng boarding house, walang pagkain. Tapos puro problema. Tapos sabay-sabay, kumbaga. Sabay-sabay. Yung grupo ko lumipat. Pati kasama yung kapatid ko. Lumipat ng ibang company. Tapos maraming naiwang problema. Nagpatong-patong na siya. Oo, patong-patong na. So, di ko kinaya. Nagkasakit ako. Tapos, nasa kami noon? Nasa Di Castro. Pasig, nagre-rent kami ron ng room. Kasama ko yung downline kong isa. So, ngayon, habang nandun ako, di na ako makatayo Yung nahirapan ako. Pag umiyak ako, gumagapang ako. Tapos, malamig, mainit. Di ko na maintindihan yung parang mamamatay ka na, parang ganun. Nag-chat ako sa mga kapatid ko. Parang humihingi ako ng tulong. Dahil may sakit ka nga pala. Oo. Sininson ako yung... Hindi pinansin. Hindi pinansin. Hindi pinansin. Parang wala na yata makakatulong sa akin. So, yun. Nagsaksak na ako nun. Kumbaga yun na lang yung naisip kong solusyon Yun yung solusyon, parang mawala na lang ako. Parang wala na lang kasi grabe na yung problema Hindi mo naisipan magdasal ng mga panahon na yun? Wala pa nun. Wala akong naisip na ganun. Oo. Nag-text ka ba sa mga uplines mo that time? Wala rin. So, ang nangyari yon, ang na-realize ko, pag dumadaan ka sa proseso, dapat
kay upline ka pumunta or tumawag or sumama. Dumikit ka lalo. Kasi ako nung dumaan ako nun, lalo akong dumistan sa upline ko eh. So hindi na nila alam kung ano yung nangyayari sa akin. So napaka-importante pala, no, mga kauno, pag kayo ay dumadaan sa isang proseso, naniniwala ka na dapat sa upline sila lumalapit, ano? Tama. Kasi ang upline, kakampi mo yan. Kahit ano mga bagay na pagdaanan mo, huwag kang mahiya kasi may taong makakaintindi sa'yo or kung di man makaintindi sa simula, makikinig sa'yo. Alamin nyo mabuti kung ano yung puso ng isang tunay na upline para maintindihan ka habang ikaw ay nagpo-proseso. Ano yung na-realize mo nung time na ginawa mo yun? Nung nagsaksak na ako, masakit eh, di ko tinuloy. Okay. Kasi nga, yung pagsaksak kong ganon, di ba? Sabi mo, pagbunot matsakit. ko, lumabas yung Dugo. Hindi pa dugo. Alam mo yung isda pag iniwang. Laman, yung laman. Hindi yung may bilog na yung ano ng hangin. Di ba yung bituka? Hindi, yung bilog lang yun. Tapos, parang hangin yung laman. Yung kulay puti. So, yun yung nakita ko. Kinabahan ka lang? Kinabahan na ako. Di, ang ginawa ko, punta agad ako ng office natin. Nagpunta ka pa ng opisina? Punta agad ako ng office. Ang nangyari, inalalayan ako nung partner ko para makapunta ng office. So, kahit hirap ako, inalalayan ako, mapunta ako ron. Kasi may doktor tayo nun eh, sa Ortigas. Sige, may doktor tayo. So, ngayon, sinalubong ako ni Roger. Sabi, ano nangyari sa'yo? Ba't may dugo yung ano mo? Sabi ko, nagsaksak ako. Sabi niya, sira ulo ka. Dinala ako sa doktor natin. Emergency. Inalalayan nila ako ni yung partner ko, tsaka si Roger, yung downline ni Upmark. Dinala ka na sa ospital agad? Doon kay Doc kay Doc lang. Si Doc na nagbuo? Oo. Ginawa na, magaling eh. Ginawa niyang ano. Basta mayroon siyang ginawa. So, yun. Tapos tinalian dito. Yun yung ginawa lang. So, ibig sabihin ng mga panahon na yun, siguro sa sobrang dami, no? Nagpatong-patong yung mga iniisip mo. Yun. Kaya sabi sa akin na Roger, nadagdagan ang problema mo. Hindi pala solusyon. Nadagdagan ang problema ko. Anong masasabi mo sa mga tao na nagne-network, dumadaan sa proseso para hindi nila pagdaanan yung ganyan? Kaya plain ka lumapit sa nagmi-mentor sa'yo. Kasi pag lumayo ka, lalo kung ang lalapitan mo, ibang tao. Crossline, ay baka hindi maganda ang i-advise sa'yo. Mapahamak ka lalo. Parang sinarili ko yung problema ko nun eh. Diba na nagkaroon ako ng pride, yung alam mo pride yung kasi may grupo ka na ganito, nawala lang. Kaya ko na to. Parang kaya ko na to kahit wala ako. Kahit kaya ko na to kahit wala kayo, parang nagkaroon ako ng ganun. Medyo parang nagre-rebelde ka na that time. Oo, parang parang lumaki na yung ulo ko. Yung kaya ko na to, kaya kong solusyonan to. Kahit di ako lalapit sa inyo. So parang pride na lang din dahil hindi ko nga nasolusyonan. Hindi na ako lumapit sa kanila, parang pinanindigan ko na. Parang kahiyaan na, hindi ko masolusyonan, magpakamatay na lang ako. Wag lang akong mapahiya sa inyo, parang ganun. May pagkahapon ka pala, no? Mga hapon kasi ganyan. Ang mga hapon, pag namumroblema sila, usually ang kalimitan na problema ng mga hapon, ano yan eh, yung minsan utang, ganyan, maraming utang, para hindi sila makaperwisyo ng ibang tao, ginagawa nila yon. Ano yung lesson? Ano yung lesson na napulot mo? Kailangan kay applying ka pumunta. Parang okay ka ngayon, hindi ka okay. Kumikita ka ngayon, hindi ka kumikita. Kaya applying ka lumapit. Tama. So sabi nga nila, when you're down, go up. So ibig sabihin, lapit ka kay upline. And wag mo rin kakalimutan. Kaya medyo mga nagawa mo yung time na yon, yung ganon. It's because hindi ka pa rin lumapit. Bukod sa hindi ka lumapit sa upline mo,
medyo nakalimot ka doon sa isang higher upline pa. Which is si God yan, na talagang pwedeng mas magbigay sa iyo ng comfort. Mabibigyan ka ng comfort. Eh tayong lahat naman may kanya-kanya tayong pinagdaanan pagdating sa proseso. So, buti ngayon iba na kasi marami na tayong natututunan eh. So yun, always higher upline. Ayan ang advice ko sa iyo. Hindi ko pa alam na andyan siya. Kumbaga, akala mo iniwan ka na no? Parang kilala ko lang, pero hindi ko alam na nandyan ba siya, parang gano'n. Meron ka pa bang ibang personal experiences? Okay, na hindi mo malilimutan. Ito na, yung nagkatampuhan kami nila Upmark sa kanya Pre. Yan, paano naman yan? Sa encoding. Hindi mo raw pinag-i-encode up eh. Sabi ko, sa akin galing lagi no? Hindi kami pinag-i-encode ni UpG, sabi. Maliit na problema, ginagawang issue. So mga lumaki, issue. Tapos buyo-buyo, ganun, sa cross line. Yung mga hinding tamang lalapitan nga. Kumbaga, hindi ko sinasabing huwag kang magtiwala sa cross line. Parang, di ba, pag alam mong hindi makakatulong. So, distance ka muna. Ang nangyari sa akin, ang plano ko noon, umuwi na lang ng probinsya namin. So, ngayon, nag-chat ako sa cross line. So, ito na ngayon, tinat ko siya. Sabi ko, ayaw ko na sa grupo ko. Dahil lang sa tampo yun. Tampo yun. Tampo lang. Ganun. Ayaw ko na sa grupo ko. Sabi niya, bakit? Magulo dito eh. Lipat ako sa inyo. Yan yung sinabi ko. Yun na yung solusyon mo. Yun ang solusyon ko. Parang dalawang solusyon ko. Kung hindi ako lilipat sa grupo nila Upwarren, lilipat ako uwi na lang ako. Kasi ayaw ko na sa grupo namin. Dito na. Nireplyan ako ni Upjep. Sabi niya, yun naisip mo, pabor sa akin. Kasi, pwede kita ilagay sa Times Mini ko eh. Sabi sa akin. Kaya lang, sabi niya, yung problema mo dyan, pag lumipat ka dito sa amin, baka mas malaki ang problema mo dito. Tama, Tsaka magsisimula ka uli. Wala kang left and right dito. Magsisimula ka uli. Kumbaga, good advice yung na na-receive mo. Baka sabi niya, baka na sa iyo lang yung concern up. Mag-humble down ka, makinig ka. Exactly. Ginanon ako. Mag-humble down ka, makinig ka. Kaya maganda yung mga mindset din ng mga leaders ng Red Lions kaya Warren kasi kumbaga na-advise ako, parang sabi ko tama, no? Sabi nga nila ito magandang lesson to. Sabi nila, pagka malungkot ka, don't ever make any major decision. Pag masayang-masaya ka, don't make any major decision ulit. Ang kailangan ng state of mind mo, every time na you are making decisions, nasa yung eksakto ka na normal yung pakiramdam mo. Eto, Upline Lewi, ano ang kadalasang pagkakamali na nagagawa ng mga bagong distributors para sa'yo? Yung may sarili silang mga desisyon, di ba? Yung pinipilit nila yung gusto nila kaysa makinig sila at sumunod dun sa nagpasali sa kanila or nag-guide sa kanila. Kalimitan kasi yung pinagpipilitan nila, it's because hindi pa sila fully na nagsasubmit doon sa mga tao nagpasali sa kanila. Kasi nga dito, di ba, palagi natin sinasabi na kung may sakit ako, doktor ka, lalapit ako sa iyo, doktor ka eh. Di ba? Kung may problema ako sa bahay, ang lalapitan ko sa either architect or engineer. Di ba? Ngayon, pag kami gagawin ka, may problema ka sa pagde-network, syempre, mas makikinig ka doon sa mga taong nag-uuno. Diba? Kasi mas alam nila yung gagawin or mas alam nila yung pwede lang maituro para sa'yo. Ano pa yung mga ibang pagkakamali na ng mga bago?
yung ano, yun nga, yung kailangan mag-submit sila eh. So, anong nangyayari, lalo sa, halimbawa, yung nagpasali sa'yo, mas bata sa'yo. Yan, maganda yan. Oo, di Oo, ba? oo. So, Kasi ikaw medyo may edad. Oo. oo, parang Ang hirap makinig, ano? oo, parang pinaglalaban mo, mas bata ka sa akin, mas may alam ako sa'yo. Parang nandun na tayo sa mas may edad ka, mas marami ka talagang alam. Pero sa negosyo naman eh, ibang, kumbaga sa business, o iba to. Kumbaga dito, mas maraming alam yung nauna sa'yo, kahit bata yan. Oo, kasi nauna sa'yo yan, applyin mo yan, mentor mo yan. So, kailangan mag-humble down ka kasi nauna siya eh, pagdating sa business. So, kailangan, wag mo nang ipaglaban yung, ito yung edad ko, mas maganda yung natapos ko sa'yo. Oo, kasi pag pinaglaban mo yon ay mahirapan ka kasi iba to eh. Parang like ako, kung ipaglaban ko yung pagiging construction worker ko, eh hindi naman about sa construction yung pinag-uusapan dito eh. Tama. Oo. About naman sa negosyo eh. So, Tama. di ba? Oo. So, hindi ako kikita dito. Parang walang mangyari sa akin. Kaya, nag-adjust ako. Di ba? Baka matagalan lang sila. Oo. Oo. Ano nangyayari sa mga ganon? Yung mga ano? Yun yung mga talagang nahirapang kumita ng malaki. Yun. Or nahirapang magka-award. Yun, oo. Kasi, ang pinaglalaban yung alam nila. Oo. Oo. So, wag nilang gagawin yun, no? Wag. Dapat ang gawin mo lang talaga is mag-submit ka. Parang makinig ka talaga sa nag-guide sa'yo. Ano ang payo ang maibibigay mo kung mababalikan mo at makikilala mo yung batang ikaw? Yung ano, yung dapat hindi ko kinalimutan yung pangarap ko. Ganda yun. Ako kasi nung bata ako, nangangarap ako magkaroon ako ng eroplano. Tapos pag napunta ako ng bayan, magkaroon kami ng kotse, sasakyan. Eh nung lumaki na ako, lalo na nag-construction ako, ang hirap pala ng buhay. Tapos papunta ako Maynila, hindi ako makasakay ng eroplano kasi ang mahal ng ticket eh. So yun yung masasabi mo sa sarili mo na huwag kalimutan yung mga pangarap nila. Oo. So patuloy na mangarap. Tama. Yan. At huwag kayo matakot, no, kung kayo nangangarap at kalimitan malaki. Minsan na pangarap kasi usually yan malaki din talaga. Imposible yan. Kung iisipin mo mabuti, napaka-imposible yan. Ganun tayo mangarap dapat. Always mag-dream ka ng mga imposible. Kasi pag nailagay mo sa tamang lugar, yung sipag, tiyaga, oras, effort, I'm sure hindi magiging imposible yan. Lahat yan magiging posible. Kasi nung bata pa ako, 3 yung hiniling ko kay Lord. No? Yan, ano yan? Pinag-pray ko yun. Na una, mabinyagan ako. Okay. Kasi hindi ako nabinyagan na eh. Hindi ka nabinyagan that time. Oo. Sa sobrang dami namin, ang paniniwala kasi ng tatay namin, pare-pareho lang yan. Walang kinalaman yung binyag kasi yung pinsan nyo naman, teacher na pangasawa, hindi naman nabinyagan yun. Parang, parang yung paniniwala niya. So, nangyari yun nung nasa Manila ako. 22 years old, nabinyagan ako. Kaya sabay ako, binyag tsaka kumpil. Oo. Kasi malaki na ako. Oo nga. Tapos, pangalawa, yumaman ako. So, bata pa lang talaga, dreamer ka na. Oo. Pinag-pray ko na yun na mangyari. Parang unti-unti lang nawala sa akin. Dahil nga na-experience ko nga yung hirap. Sa Manila. Na, di ba? Parang lumalabo na. Pero pinag-pray ko yun kasi gusto ko matulungan yung pamilya ko. Tapos, pangatlo, mapagawa ko yung simbahan sa amin. Okay. Yung pinagsisimbahan ko doon. Kasi nagsiserve ako doon nung bata pa. Sa Kristan? Hindi naman sa Kristan parang... tumutulong? Oo, tumutulong. Nagbabasa ako yung nagbabasa ng ano. Oo. Lektor. Lektor ang tawag doon, lektor. Yan. Ang kulang na lang yung mapagawa ko yung church doon. Mangyayari na yun. Yung project ko ngayon. Malapit na yan. Ko. Oo. Ano yan? Kasunod ng ano yan? Kasunod ng tanong ko ngayon yan. So, ano yung goals mo sa mga darating na taon? Yun nga. Ang project ko yung mapagawa na yung pangatlo doon sa pinagpipray ko. Yung mapagawa yung church doon sa amin, yung simbahan. Tapos, mapagawa na rin yung dream house namin dito sa Manila. Wow. Okay yun. Kasi andyan na yung blueprint ko eh. Inaantay ko na lang yung video shoot natin. Imbitahan mo ako dyan, ha? Yes, up. Yeah. Okay. Ang ganda nung mga pangarap ni Upline Lewi
sa susunod na mga taon. Actually, ang tawag diyan makabuluhang pangarap. Okay, may gustong marating, may gustong puntahan at yan bang dream house na yan, pag sinabing dream house, imposible ba yan o posible pag ikaw ay nagne-network? Posible up. Noon pa man, nasabi ko na kahit hindi pa nangyari sa akin, posible kasi nga nangyari na sa mentor ko eh. 'Di ba? Kaya Pray, kaya Mark, may mga bahay na sila. Tsaka ako, inuna ko kasi yung bahay nung parents ko. Pinagawa namin sila ng bahay ngayon, 3 palapag. So inuna namin 'yun. Tapos yung sa partner ko rin sa Leyte, pinagawa rin namin yung bahay nila. So yun yung inuna namin matapos. Tapos yun nga, dahil tapos na, yun sa amin naman. This Yung time around, sa inyo naman, pamilya mo naman. Opo, sa amin naman. So, napaka-importante ba na wag mong kakalimutan yung mga taong katulad niya kasi pinagawa mo ng bahay yung mga parents niyo. Pag ikaw ay nagne-network, ma-advise mo ba sa kanila na maganda ganun din ang gawin nila? Siyempre kasi yun eh. Okay lang ba umiyak dito? Pwede. Oo. Yun nga, yun kasi yung pangarap ko talaga sa pamilya ko na pinag-pray ko yun eh. Yun nga, kasama yun eh. Yung mabinyagan ako, nangyari na. Tapos yumaman ako kasi gusto ko matulungan nga yung pamilya ko. Kasi sa probinsya, wala kaming sariling lupa eh. 'Di ba? Wala rin kaming bahay. So, buti na lang may uno. So, napatayuan mo sila. Ngayon nasa Teresa na yung parents ko dito sa Tanay. So, malapit na magkalapit na kami. Parehas kami ngayon nasa Manila na. Anong pakiramdam nung napatayuan mo na ng bahay o magulang mo? Sobra. Talagang iiyak ka talaga. Parang tears of joy kasi diba, nakikita mo yung magulang mo. 'Di ba? Hindi na sila stress kasi dati pagdating nila ng Maynila, nangungupahan kami noon. Naawa ko sa mama ko kasi pag sinisingil, walang pambayad. Mabuting anak ka pagka ganyan ka. Kasi kalimitan ang mga tao, marami nakakaranas nito sa mga ordinaryong tao sa labas. Minsan, mas natutulungan pa nila yung partner nila kaysa matulungan nila yung mga mahal nila sa buhay. Na siyang nag-aruga, na siyang nagmulat sa kanila, sa mundo. Minsan nakakalimutan nila yun eh. Lalo sa akin, salbahe yung father ko nun. Lasinggero kasi father ko eh. So parang bahala kayo, wala kayong makain, basta may panginom ako. Tapos binubugbog kami. Kaya dumating kami sa time na sa sobrang galit namin sa parents namin, pinagplanuhan na namin na patayin na lang namin yung father namin. Kasi nasa harap kami, binubugbog niya yung mama namin. Hinahampas ng pusa. Diba, may pusa. Ihampas niya sa mukha ng mama namin yun. Sumasabit yung kuko dito. So naawa kami sa mama ko. Kaya dumating kami sa na patayin na lang natin yung father natin para wala tayong problema. So mabait yung mama ko. Kasi sabi niya sa mama ko, wag niyong gawin sa papa niyo yan. Kasi wala kayo dito. Wala kayo sa mundo kung wala siya. Oo. Nagbago ba? Nagbago ba yung pananaw ng tatay mo sa'yo? Yung tingin niya sa'yo? Ano na yung naging tingin niya sa'yo? Nagkakotse ako, sa kanila ako umunang pumunta eh. Oo. Umuwi ako. Ano yung naging tingin niya sa'yo yung naging successful ka na? Umiyak yung father ko. Tapos yung mother ko parang siya yung tulala siya. Yung hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala. Tapos yung kapatid ko, umiyak yung kapatid ko. Niyakap ako. Ngayon alam nila yung nangyayari sa'yo ngayon? Yes, up. Oo. Alam nila. Kaya ka pala mabait sa mga anak mo. It's because meron kang nakaraan na pinagdaanan mo sa father mo na ayaw mong maranasan ng mga anak mo. Ganon tayo, no? Pag tayo magulang, ayaw natin maranasan yung pangit na nangyari sa buhay natin. Ayaw natin pagdaanan nila yun kasi alam natin na hindi natin alam kung ganon sila kasing tibay natin. Tama? Kaya yun nga, di kami nagtanim ng sama ng loob sa father namin. Kasi talagang ang naging responsibilidad sa amin nun, yung mama ko eh. Siya kasi yung talagang market para lang mapakain kami. Ganit.
Kasi ang paninindigan ng papa ko, tapos na siya eh. Parang yung kuya ko malaki na daw, dapat siya na daw Siya yung bumuhay sa nagtatrabaho, amin. oo. Tapos malaki na ako na rin daw yung bumuhay sa sumunod sa akin kasi nga nung bata daw siya naman daw yung naghanap buhay nun eh. Mm. Parang pinapasalo. Pasa-pasa lang, ano? Pinapasalo Oo. niya yung responsibilidad niya sa amin. So, Pero ikaw hindi ka naging ganun, hindi. hindi ka naging ganun. Tsaka hindi Mag-isip. hindi kami nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Kaya nga yung pinagawa naming bahay ngayon, ang gusto niya kasi may room siya doon sa may pinto eh. Oo. Yung pagpasok mo pa lang sa gate, may room na agad siya. Oo. Kasi pagdating namin, magre-remit kami sa kanya. Bibigay na kayo. Oo. Kaya pagdating namin, Matik. dadaan ka sa kanya eh. Nandun siya. Kaya, yun. Mahal namin yung father namin. Sa kabila ng matagumpay na pag-uuno, kung dumating ang oras, ano ang pipiliin mo? Family ba yan? Uno? At bakit? Uno. Uno. Bakit? Kasi noon pa man, pinili ko ng uno eh. Kasi ang mindset ko, pag pinili ko ang pamilya ko, hindi ko maibigay sa kanila yung masarap na buhay na gusto ko. Yes. Pero pag pinili ko ang uno, mabibigay sa akin ni uno lahat ng pangangailangan ko. So, financial. Para sa family mo. Para sa pamilya ko. So, sasarap ang buhay ng pamilya ko. Halimbawa, ang birthday ni Apre, February 5. Birthday din ng misis ko yun February 5 din ng misis ko eh. Kaya pag February na, tatanungin ko yung misis ko, saan tayo sa birthday mo? Ang sagot niya, alam ko na yan, Upline Ray. Kasi alam niya, uunahin ko yung uno, yung business. Si Upline. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya, pasensya ka na kung lagi kong inuuna si Upline. Kasi si Upline yung magtuturo sa akin kung ano yung gagawin ko sa business para mas kumita pa ako ng malaki. Para yumaman pa tayo. Para maibigay mo sa kanila. Para maibigay ko sa iyo yung masarap na buhay. Tama. So pag inuna kita, pwedeng maghiwalay tayo kasi hindi ko maibigay yung masarap na buhay na gusto natin parehas. Tama. So naiintindihan niya yun. Kaya laging nauuna si Upline, si Uno. Yan. In anyways, maganda naman yung nangyayari na sa'yo ngayon. Yes. Ang maganda dyan, kahit araw-araw maging birthday niya, pwede. Pwede. Tama, mali. Maganda na nangyayari sa pag-uuno, kumikita ka ng maganda. Sabi mo, kahit di mo birthday ngayon, birthday mo ngayon. Araw-araw birthday pwede. Tama. So, yun po mga kauno, tayo po'y dumating na sa punto ng ating oras at gusto pa man namin makipagkwentuhan pa sa inyo, mag-share or magkwentuhan kami ng aking special guest ngayon. Pero sabi ko nga, itong ating episode, bawat episode na nangyayari po sa atin sa Uno's Best of the Best, alam ko pong marami kayong kapupulutan na aral, mas lalong-lalo na sa ating mga guest speakers na iniimbitahan. Kaya hanggang sa muli, magkita-kita po tayo muli dito sa ating Uno's Best of the Best live on podcast. Ayos!